Magandang araw mga kapatid sa Panginoon, sa mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo muling nagsasama-sama upang pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoong Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, magalak tayo at magpasalamat sa kanyang kabutihan. Bago tayo magsimula, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa presensya ng Diyos. Alisin natin ang anumang mga alalahanin at ipagkatiwala ang bawat aspeto ng ating buhay sa Kanya. Hilingin natin sa Panginoon na tayo gabayan at bigyan tayo ng kaliwanagan habang pinag-aaralan natin ang Kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig at biyaya sa buhay namin. Panginoon, gabayan niyo po ang aming pag-aaral ngayong umagang ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Good morning po sa inyong lahat. Ito po ang pangalawang yugto o part 2 ng ating daily devotion. Day 2 ng ating daily devotion. Ngayong araw po, i-continue lang po natin yung pinag-aaralan natin na galing po sa Mateo chapter 5 verse 1 to 6. Ito po yung sermon sa bundok kung saan pinag-aaralan natin o itinuturo ng Panginoong Hesus dito ang mga Beatitudes. Ngayong araw pong ito, ang pagpo-focusan po natin ay ang verse 4 ng Mateo chapter 5 verse 4. So, uulitin ko po, ang method po na ginagamit natin sa devotion na to ay ang SOAP method. Salita, basahin natin ang salita ng Diyos. Obserbahan natin ang binasa. Aplikasyon, sa binasa natin at manalangin. So, sige po, basahin po natin ang Mateo chapter 5 verse 1 to 6. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Mateo chapter 5 verse 1 to 6. Nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagisunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Verse 4, mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Verse 5, mapalad ang mga mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Verse 6, mapalad ang mga taong naghangad. Ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. So, dumako po tayo sa observation. Ngayong araw po, ang obserbahan po natin ay ang verse 4. Sabi po dito, mapalad ang naghihinagpis dahil aalawin sila ng Diyos. Ang Mateo chapter 5 verse 4 ay isang talatang nagdadala ng mensahe ng spiritual na pag-asa at kagalingan. Ang naghihinagpis dito ay hindi tumutukoy sa karaniwang kalungkutan na nararanasan sa mga personal na suliranin. Kung hindi, isang mas malalim na kalungkutan at ito ay ang spiritual na pagdadalamhati. Ito ay nagmumula sa malalim na kamalayan ng epekto ng kasalanan sa ating buhay, sa ating relasyon sa Diyos at sa mundo. Dalawang punto po ang pwede natin makuha dito. Una, pagdadalamhati dahil sa kasalanan. Ang talatang ito ay tumutukoy sa godly sorrow o yung makadiyos na kalungkutan. Isang malalim na pighati dahil sa kasalanan at ang epekto nito sa ating relasyon sa Diyos o sa Kanya. Ang tunay na pagsisisi ay nagdadala sa atin sa Kanyang biyaya kung saan matatagpuan natin ang kapatawaran at pagbabago. Sabi nga po sa 2 Korinto chapter 7 verse 10, sapagkat ang kalungkutan na ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi sa pagsisisi at nagdudulot ito ng kaligtasan o nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ang ganitong kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Ang galing po na talagang pag tayo na-realize natin o nakilala po natin yung kasalanan natin, o naiintindihan natin yung epekto nito sa buhay natin, na sobrang kailangan natin ng Panginoon para sa kapatawaran dahil hindi po natin
kayang patawarin o iligtas ang ating sarili. Yun po yung nagbabago sa ating puso at nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Um, yung point number 2 naman, kaaliwan ng Diyos. Ang kaaliwan na ipinangako ng Panginoong Hesus ay nagmumula sa kanyang kapatawaran at pag-asa ng bagong buhay. Ang humihingi ng kapatawaran sa Diyos na ah, ay nakakaramdam ng kapayapaan at kagalakan na tanging siya lang o siya tanging siya lang o tanging ang Diyos lang ang makakapagbigay sa atin. Walang iba kasi wala naman po tayong ibang panghuhugutan ng pag-asa dahil siya po ang nagbigay pag-asa sa atin dahil po doon sa kaligtasan na in-offer niya sa atin. Kaya sa aplikasyon po, dalawa din ang pwede nating gamitin na practical na application. Magsisi at lumapit sa Diyos. Kilalanin ang kasalanan sa ating buhay at magpakumbaba sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, hingin ang kanyang kapatawaran at pagtulong upang baguhin o magbago tayo, no? Kailangan natin yung pagbabago na ang tanging Panginoon lang ang magbibigay sa atin. Unang-una, hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating kasalanan, pero binigyan niya tayo ng karapatan na tawaging anak dahil siya yung nagbigay ng kabayaran para sa ating mga kasalanan, no? Which is yun yung Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, binigay niya sa buhay natin. Ang role lang po natin ay tanggapin siya sa ating buhay. Pangalawa, ibahagi ang kaaliwan ng Diyos. Magkaroon ng malasakit sa mga naghihirap dahil sa kasalanan o mga pagsubok. Ibahagi ang pag-asa at kaginhawahan na tanging matatagpuan sa Panginoong Hesukristo. Ito po yung sinasabi ko na dahil po sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak na ang Panginoong Hesukristo na nag-alay ng buhay para sa atin. At ang sino mang magtiwala at manampalataya sa Kanya ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Doon po tayo nakakapit sa pag-asa ngayon. Kaya patuloy rin po natin to i-share sa iba. Dahil marami po sa atin o marami po sa mga kapatid natin na hindi pa po tunay na nalalaman itong pag-asang to. Kaya ang role po natin ay maging mensahero o ambassador ng Panginoon para ma-share ang kanyang pag-ibig. Konklusyon. Ang Mateo chapter 5 verse 4 ay paanyaya na pagsisisi sa kasalanan ng may kababaang loob, kalakip ang pangako ng kaaliwan na mula sa Diyos. Ang kanyang kaaliwan ay tiyak na nagdadala ng pagbabago at nagbibigay ng kaligtasan sa buhay. Kaya patuloy po tayong kumapit, patuloy po nating hingin ang pagbabago sa Panginoon. Araw-araw, humingi po tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. Hindi po tayo perfecto para hindi magkasala, kaya araw-araw din po tayo humingi ng kapatawaran sa Kanya. Kaya patuloy po natin na pag-aralan ang Kanyang salita upang makamtan natin ang Kanyang mga pangako. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa in-offer niyong buhay na walang hanggan sa amin. Yung pag-asang ito yung pinangahawakan namin sa araw-araw. At ito rin po ang nagbibigay buhay sa amin. Ito po yung nagbibigay pagbabago sa aming buhay. Ang bagong pagtingin sa mundo na kasama po kayo, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na i-apply sa aming buhay ang mga pinag-aaralan namin araw-araw. Ang mga binabasa namin araw-araw, Panginoon, na kasama po kayo. Maraming salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong biyaya at sa inyong awa sa buhay namin, Panginoon. At patuloy niyo kaming baguhin, Panginoon. Sa mga kapatid po namin na may mga sakit, pinapanalangin po namin ang kagalingan na tanging sa inyong makakamtan.
I-provide nyo rin po sa kanila ang kanilang mga pangangailangan araw-araw, ang kakainin nila araw-araw, hindi lang po physical, kundi hindi pati spiritual, Panginoon, at proteksyon sa kanilang paglalakbay araw-araw. Kaya Panginoon, maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan sa buhay namin. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas.